Purihin po ang Diyos. Isang maaraw na araw sa inyo. After 5 days yata yun, na madilim yung paligid. At kanina, ang aga ko nagising, 3 beses yata umalar. 3 times bang umalarma kanina? Parang yung warning, parang 3 beses. Pero purihin po ang Diyos sa pag-iingat sa bawat isa sa atin, So, alam ko, mabuti naman ang kondisyon ng bawat isa. Pero, kumusta na ba yung kondisyon ng ating mga puso? Kumusta po ba yung mga puso natin ngayon? How's the condition of our hearts today? Masaya ba? Malungkot? Or nag-i-struggle? Worrying? Kasi alam ko, yung bawat isa sa atin, iba-iba yung nararamdaman today, Pero alam ko, pinagpala yung bawat isa. Alam ko, yung bawat isa rin, dumating na sa pagkakataon na kung saan, para bang na-stuck doon sa isang lugar na kung saan you are praying the same prayer, you are fighting the same battle, Para bang nandun ka sa wilderness, Walang clear direction, walang visible progress, just dryness and delay, Naranasan niyo na ba yun? Yung mga pinapanalangin nyo, paulit-ulit na lang. Yung battle na nilalabanan nyo, paulit-ulit na lang. Siguro, marami sa atin nakaranas na ng ganung bagay, Kahit ngayon siguro, pagdating nyo dito sa church, yung iba may mga disappointments, Yung iba, mayroong pain, At yung iba siguro, mayroong mga unanswered prayer na hanggang ngayon ay sa tingin niyo hindi pa sinasagot ng Panginoon. Meron po bang hindi pa sinasagot yung Panginoon? Meron nagbubulungan. So, meron yata silang hinihingi pa sa Panginoon na hindi pa sinasagot. Kasi yung marami dito, alam niyo po, kasi hindi naman natin nakikita yung puso ng bawat isa, Maring iba masaya sa panlabas, but deep inside, may mga tanong na sa Diyos na, kailan ba magbabago yung season ng buhay ko? Lagi na lang ba ganito palagi, Panginoon? Some of you here today, carrying burdens, May mga dreams na seems delayed. May mga prayers na unanswered. And may mga puso, mga hearts that feel tired. Sino ba yung pagod na yung mga puso? Sino ba? Pakitanong nga sa katabi nyo, pagod na ba yung puso mo? Pagod na ba ang puso? Kasi, sabi ng iba, pagod, napagod, 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 napagod. So, pagod na iba. Pagod na yung puso. Pero here's the good news, Here is the good news. Today, I'm telling you, God is not silent, Hindi natutulog ang Diyos. Iyon po yung pag-uusapan natin ngayon. Because He is speaking directly into your situation with the declaration. Ito yung verse natin. Itong declaration ng ating Panginoon sa Isaiah 43:19. Ano ang sabi dito? See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness, in streams in the wasteland. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Sa Tagalog po, maganda rin po sa Tagalog, ang sabi dito sa magandang balita, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita, gagawa ako
ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Purihin po ang Diyos. Ano po? Ito yung gagawin. Yung Diyos, hindi siya tahimik sa ating buhay. Ano po? Alam niyo po ba yung background ng verse na ito? Ano po? Yung mga Israelites na andun sa Babylon, captive sila for 70 years. At akala nila wala na silang pag-asa, no? Kasi ang layo nila doon sa lugar nila. Wala na silang temple for worship, ano? Wala na yung, nandun sila sa foreign culture at they feel abandoned and hopeless. Pero sabi ng Panginoon, ano? I am doing a new thing. Akala lang nila, nandun sila sa mga bagay na kung saan hindi na sila pinapakalaman ng Diyos. Ang sabi niya, I am doing a new thing. Hindi niya sinabing, I will be doing a new thing. Yung future ba? Ibig sabihin, I am doing, ginagawa niya na ngayon. At yun yung ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi niya sinabing, I will do it someday. O kung may panahon ako, kung yung panahon is perfect, I will do it. No, not next year. But I am doing it now. In your situation right now. Kaya nga, kung titingnan natin, para bang nag-struggle tayo lagi, parang hindi gumagawa yung Diyos sa buhay natin. Pero alam niyo po ba, ito yung sinasabi sa point number 1 natin, God is working behind the scene. God is working behind the scene. Alam niyo po ba na sabi dito, some of the most powerful things God does is start in places you cannot see. God is working behind the scenes. Sometimes yung faith, yung testing ng faith, ano po, is believing that God is working kahit hindi natin siya nakikita. Yun yung testing ng faith natin eh. Kung minsan hindi talaga natin nakikita yung ginagawa ng Panginoon for we should walk by faith, not by sight. Ano? Kailangan nating lumakad ng may pananampalataya. Imagine, yung mga puno, or especially yung bamboo, Pag itinanim mo yan, sabi, maybe years bago makita yung sprout. Pero deep inside, yung ugat niyan, tubo ng tubo, palalim ng palalim ng palalim. But you cannot see on the surface. Ganyan mag-work ang Panginoon. Hindi nyo nakikita, pero at the background, He is still working behind the scene na hindi natin nakikita. Gumagawa siya, pinapatibay tayo ng pinapatibay. Pero hindi natin nakikita yung bagay na yon. Kuminsan, ang dami na nating luha na naiyak sa Panginoon. Umiyak na ba kayo sa Panginoon? Maraming beses. Maraming beses na po tayong umiyak sa Panginoon. At alam nyo ba, walang nasasayang na luha sa Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Na walang nasasayang na luha. God is collecting our tears. Every tear, kinukolek ng Panginoon yan. Gusto niyo ng matotoo dyan? Psalms 56, verse 8. Psalms 56, verse 8. Anong sabi doon? You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your battle. You have recorded each one in your book. Amen? Every tear, kinokolek ng Panginoon yan. Not one tear is wasted. Not one is ignored, mga kapatid. Kaya nga, huwag kayong mag-alala, nakikita ng Diyos yung mga luha na yan. Hindi nakakalampas, sabi nga dito, You have collected all my tears. Kung babalikan nyo yung buhay nyo, ilang luha na ba sa Panginoon, hindi nakakawala sa Panginoon yan. Iniipon niya yung mga luha na yan.
Kaya lang tayo umiiyak kasi hindi natin nakikita ang ginagawa ng Panginoon because God is working behind the scene. Ano? Kung may mga panalangin kayo sa Panginoon, kung minsan still you are praying, hindi nyo pa nakikita, meron kayong unanswered prayer, you may not see growth in your life, but sabi ng Panginoon sa ating verse, is already springing up. Tumutubo na yung ginagawa ng ating Panginoon. Hindi lang natin siya nakikita. At hindi lang gumagawa ang Panginoon doon sa mga bagay na kung saan hindi nakikita. Ang sabi sa verse natin, doon sa point number 2 natin, God makes a way in your wilderness. Hindi lang siya gumagawa doon sa mga bagay na unseen, but sabi nga, He is doing things which is impossible. Imagine, alam naman natin yung wilderness, ano? Talagang pag naandun ka, sinasabi sa Tagalog na ilang. Talagang mawawala ka, maliligaw ka. But God is making a way in the wilderness. Ano ba yung wilderness natin? When you feel lost, when you feel stuck, when you are out of option. Yun yung wilderness din. Na kung saan, sabi natin, I don't know what to do next doon sa buhay ko. Talagang parang nawawala ka, naliligaw. I don't see the way out. I feel lost. Maraming beses nangyayari sa buhay natin yan. Ano? Pero ang sabi ng Diyos, I am making a way in the wilderness. Hindi lang siya gumagawa unseen, pero iyon yung forte niya, doing the impossible, ano? Doing the impossible. Kasi kung titingnan natin talaga, akala natin, yung Diyos hindi gumagawa pero yung mga imposible, kaya niyang gawin. Kaya nga madalas kung tinatanong sa problema natin, ano ba yung nauuna? Problema o solusyon? Ano nauna? Problema o solusyon? Siret? Alam niyo po ba nauuna yung solusyon bago problema? Naniniwala ba kayo doon? Bigyan ko kayo ng sample, ano? Alam niyo, nung panahon ni Joseph, yung Egypt, ano? Magkakaroon ng tagutom. Few years before that tagutom, inihanda na niya si Joseph. Many years before that famine, no? Inihanda na niya si Joseph. Wala pa yung problema, yung solusyon, padating na, ginagawa na ng Panginoon. So, naandun na yung solusyon bago pa mangyari na kung saan, pinagbili si Joseph, nakulong doon sa Egypt, tapos ay nakalaya, naka-interpret yung dreams ng Pharaoh, at alam na naman natin yung istorya, di ba? Anong nauna? Solusyon o problema? Solusyon, mga kapatid. Bago pa magtagutom sa Egypt that time, yung solusyon ng Diyos, padating na. Ginagawa niya bago pa dumating. Kaya nga mga kapatid, ano po, yung buhay natin, akala natin walang solusyon. Yung mga problema natin, yung solusyon ng Diyos, padating na doon sa buhay natin. Ano po, hindi lang natin nakikita yung mga bagay na yon. Kuminsan lang kasi, kung may mga saradong pinto, pilit nating binubuksan na hindi naman para sa atin. Diba? Yung mga opportunities, akala, pinipil, Lord, ito yung gusto kong trabaho, ibigay mo sa akin. Pinipilit nating makuha yung ganong trabaho or yung pinapanalangin, Panginoon, ito yung gusto kong mapangasawa, siya po. At pinipilit natin na siya nga po. Pero hindi yan yung binigay ng Panginoon. Ano? Huwag nating piliting buksan ang pinto na hindi para sa atin. Ano? Because God is preparing a new door
for you, ano? Ang Diyos nagpe-prepare ng ibang pinto para sa inyong mga bagay na gusto nyo. Kasi kung minsan, wag natin yung hindi para sa inyo, wag natin piliting buksan. Kasi maraming beses, ito yung gusto natin eh. Ito yung gusto ko, ito yung alam ko na makakabuti sa akin. Yun yung alam natin. Pero iba yung alam ng Diyos na makakabuti para sa atin. Ano po? So, God is creating another opportunity. God is opening another door. If there is no answer, God becomes the answer. Ano? Lagi ang Diyos ang sagot doon sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kakulangan. Alam niyo po, yung buhay talaga natin is patuloy na binabasa ng Diyos yan. Ano po? Maraming beses tayong nasasaktan, nagtatanong, nag-aalala. But sabi ng Panginoon, I am making a way in the wilderness. And third, ang sabi dito, hindi lang nagwo-work ang Diyos doon sa unseen. He is not working in the impossible, but He is also sustaining it. Sabi dito, God sent streams in the wasteland. God brings provision in dry season. Imagine, ano? Hindi lang siya gumawa ng imposible, but God brings provision in dry season. Nagsusustain siya. Mantakin mo, sabi niya, He will send streams in the wasteland. Imagine, sa ibang translation nga sabi, streams or river in the desert. Can you imagine that? Sa disyerto, magkakaroon ng ilog. God is sustaining us doon sa ating mga buhay. Ano ba yung wasteland natin? Ano ba yung desert natin? Kung yung buhay natin nadadry, yung joy natin nag-disappear, kung yung strength natin nag-run out na, that is our wasteland, that is our desert. Pero ang sabi ng Panginoon, magsesend siya ng streams ng river doon sa disyerto. Napaka-imposible, pero ito yung porte ng Panginoon. Yung buhay natin, akala lang natin, nahihirapan tayo, akala lang natin, pinapabayaan tayo ng Diyos. Pero araw-araw gumagawa yung Diyos sa buhay natin. Araw-araw gumagawa doon sa bawat area ng buhay natin ng Panginoon. Maaaring iniisip mo, sabi mo, your finances are dry, your spiritual life is empty, yung mga dreams mo, akala mo patay na dahil hindi gumagawa ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, I will send streams when there is nothing. Ang Diyos magpapadala, magsusustain sa bawat isa sa atin. Katulad ng mga Israelites kung paano silang hinango ng Diyos from captivity sa Babylon, yun din yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi siya magkukulang. Sabi nga dito, I will send stream, hindi drops ha. I will send drops, hindi drops yung isesen niya, kundi stream, agos. Hindi patak-patak lang ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. That stream is enough for you to be restored, enough for you to be revived, and enough for you na maging malakas ka uli. Kasi kadalasan, nanghihina tayo eh. Akala natin, katulad yung nangyayari sa paligid natin eh. Ang dami nating tanong, ano? Pero kami, sa kabila nung mga nangyayari, di ba? Patuto na amin ni Mami Mels yung nangyari sa kanyang buhay, ano? And happy anniversary, this is 28. 1 month. 1 month na rin yung giyera, no? February 28, nang nagsisimula yung giyera, nagsisimula din yung battle namin that day, February 28, and 1 month na ngayon yung giyera. Pero purihin po ang Diyos.
pinagpala. Si Ma'am Melsa na po. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Yung pagpapala niya, hindi natin makita kung minsan, pero may mga pagkakataon na sabi niya, wait lang. I will make a way in the wasteland. I will send stream. Oh, I will make a way in the wilderness and I will send stream in the wasteland. Kung minsan, hindi pa lang natin nakikita, hindi pa panahon, pero may ginagawa ang Panginoon. God is working, sabi niya sa Isaiah 41 verse 18, I will make rivers flow on barren heights and springs within the valleys. I will turn the desert into the pools of water and the parched ground into springs. Imagine yung gagawin doon sa dry lands, doon sa dry na buhay natin, doon sa mga naiisip nating kulang sa atin. God will send streams. Isusunsay ng Diyos yung ating mga pangangailangan, Pero this is the big question sa bawat isa sa atin. Kung ito yung mga pangako ng Diyos, sabi niya, bakit parang hindi ko nararamdaman? If God is working, if He is making a way, if He is sending streams, then why I'm still missing it? Bakit hindi ko siya nakikita? Bakit nami-miss ko siya? Bakit hindi ko siya nararanasan? Nandun din sa verse natin ang sagot. Ang sabi sa point number 4 natin, you must perceive what God is doing. Sabi, it springs up. You perceive it. Do you not perceive it? Kailangan, ano po ang problema? The issue is not God's activity. The issue is our perception. The problem is that God isn't moving. Our problem is we don't recognize it. Yung perception natin, hindi natin napiperceive yung ginagawa ng ating Panginoon. The issue is not God's activity. It's our awareness, Yun yung problema. Do you not perceive it? Hindi nyo ba nakikita? Sabi niya, it springs up. Umuusbong na. Kailangan lang imulat natin yung ating mga mata. Kailangan makita natin yung ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. I remember the story of Hagar. Sino nakakakilala kay Hagar? Si Hagar, Egyptian slave, na slave ni Abraham and ni Sarah, si Hagar. Sino anak niya? Ang anak niya, si Ismael. Diba, nung pinangakuan, si Abraham at si Sarah na magkakaroon ng anak, hindi sila makapaniwala. Dahil matatanda na sila Hindi na nila kayang mag-anak. Kaya, ang ginawa ni Sarah, yung kinausap nga si Jacob, sabi ng Panginoon sa iyo, magmumula yung mga lahi. Pero paano tayo magkakaanak? Matatanda na tayo. Sabi niya, ayun, sipingan mo si Hagar. Ay, yun nga yung ginawa niya. At nagkaroon sila ng anak na si Ismael. Pero after ng mga ilang panahon, nagkaanak siya. Si Sarah. Ang pangalan ay Isaac. So, si Isaac naging anak. So, dumating yung time na sabi ni Sarah kay Abraham, palayasin mo na yung mag-ina na yan. Total, ang magmamana talaga ng ating kabuhayan at pagmumula ng lahi ay si Isaac. Pinilit niya si Abraham. Kaya walang nagawa si Abraham kundi palayasin si Hagar at yung anak niyang si Ismael. Wala siyang magawa. So pinalayas yung mag-ina at nagpaikot-ikot doon sa desert. Doon si Hagar and Ismael, pinadalan siya ni Abraham ng, sabi, eto, dali mo yung tinapay at itong tubig at umalis na kayo.
But during that time, nung nagpagala-gala siya, dumating yung time na ubos na yung pagkain pinadala sa kanya at yung tubig. At wala siyang nagawa kundi umiyak. At iniwanan niya yung anak niyang Ismael sa tabi ng puno at lumayo siya dahil hindi niya kayang makita yung anak niya na mamamatay sa gutom. At lumayo siya doon sa anak niya. At si Ismael umiyak ng umiyak. Narinig ng Panginoon yung iyak ni Ismael. At nagpadala siya ng angel. At sinabi, yung anak mo, sabi niya kay Hagar, yung anak mo ay gagawin kong isang bansa. I will make him a nation. Sabi niya, kunin mo yung anak mo. At ang maganda dito, ang sabi dito, di ba wala na nga silang tubig? Ang sabi sa Genesis 21 verse 19, ang sabi dito, then God opened her eyes and she saw a well of water. Mga kapatid, dati nang naandoon yung water. Dati nang naandoon yung well. Hindi naman instantly, sabi dito, God opened her eyes and saw a well of water. Most of the time, mga kapatid, tayo, sarado lang yung ating mga mata. Hindi natin nakikita yung ginagawa ng Panginoon. We have just to open our eyes, ano? Hingi tayo ng hingi ng answer doon sa ating mga panalangin. Samantalang yung answer, maaaring naandyan lang. O na, katabi mo lang. So, ang problema natin, sarado yung mga mata natin. We are looking for the answer when in fact, what we need to ask is, God, open my eyes. Katulad ni Hagar, ano, sabi dito, then God opened her eyes and she saw a well of water. Binuksan lang ng Diyos yung mata niya at nakita niya yung well. Ito yung magiging panalangin natin today, ano? Nabuksan ng Diyos yung ating mga mata doon sa sagot niya sa ating mga panalangin. Naandyan lang yung sagot eh. Kaya lang kung minsan, sarado yung isip natin because of our disappointments, because of our failures, because of our worries, because of our fear. Ang dami nating mga iniisip, kaya yung sagot hindi na natin makita. But we have just to open our eyes para makita yung sagot ng ating Panginoon. Anong nauna? Solusyon o problema? Solusyon. So, wag na kayong matatakot sa problema, mga kapatid. Yung solusyon, always on the way. On the go na yan. Ang panalangin lang natin ngayon, Lord, buksan mo yung aking mga mata. Open my eyes para makita ko yung sagot, para makita ko yung solusyon. Maraming beses kasi, yung nagiging problema natin yung laging sarado yung ating mga mata, laging sarado yung ating puso doon sa ginagawa ng ating Panginoon. Pero gumagawa yung Diyos sa bawat isa sa atin. Kumisan, kaya kailangan lang nating buksan yung ating mga mata. And we should ask God about that to open our eyes. Kaya nga, maraming beses, kung nalulungkot kayo, nag-aalala sa mga panalangin nyo, yung sagot na andyan lang sa paligid, mga kapatid. Huwag tayong matakot, Sabi nga, God is collecting every tears in His battle, Walang nasasayang na luha doon sa inyong mga panalangin. Iniipon ng Diyos lahat yan. At kung yung luha na yan, yung papatak sa ground para another thing will grow, iyon yung gagawin ng Panginoon doon sa luha mo. Mag-go-grow yung mga pangako niya. Kaya nga, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot doon sa gagawin ng Panginoon because
Ang kailangan lang natin, buksan natin yung ating puso't isipan. Katulad ng mga ginagawa niya sa Bible character, si Joseph, si Hagar. Lahat ng mga imposible kayang niyang gawin, di ba? Kuminsan, yung problema talaga hindi niya inaalis. Pinapadaan ka niya doon sa problema na yon. You remember nung hinahabol yung mga Israelites, ng mga Egyptian, nung hinati ng Diyos ang dagat, diba, nung hinahabol sila, kung babalik sila na andoon yung mga Egyptian, mahuhuli sila. Kung dadaan sila doon sa dagat, malulunod sila. Pero ang Diyos, hindi niya inalis yung dagat. Hinati niya yung dagat. And they walk through it. Sometimes, yung Diyos, yung problema mo, hindi niya aalisin yon. Padadaanin ka doon. Padadaanin ka sa problema, hahatiin niya yung dagat. Hahatiin niya dahil gagawaan ng paraan ng Diyos para dumaan ka sa problema na yon. Dahil pagdaan mo sa problema na yon, isa kang matibay. Paglampas mo sa kabila ng dagat na yon, isa kang matibay at pinagpala ng Diyos na nalampasan mo yung problema na yon dahil dumaan ka. Amen? Maraming beses talaga. Maraming beses hindi niya inaalis yung problema. But God is making a way through it for that problem. Kaya wag tayong maglala. Yung problema, wala yan. Padadaanin tayo ng Diyos dyan. Dahil marami na tayong patotoo. Hindi lang doon sa mga Bible character, kundi sa ating mga buhay, marami ng beses nating naranasan ang ating Panginoon. Magsitayo po tayo. Ang sabi dito, your story is not ending in the wilderness. Hindi matatapos doon. That dry place you've been walking through, God is turning it into pathway. The empty place in your life, God is about to fill that with His provision. Because when God says, I am doing a new thing. Ito po yung declaration natin sa gabing ito, sa araw na ito. Please repeat after me. My wilderness is changing. My dry season is ending. God is making a way. God is sending streams. My new thing starts now. Purihin po ang Diyos and may